Pinag-iingat ng mga health expert ang publiko sa posibleng pagtaas ng kaso ng food poisoning dahil sa umiinit na panahon. Kung paano yan maiiwasan, alamin sa Frontline Report ni Gio Robles. Kahit anong panahon, masarap talagang kumain. Pero dahil tumitindi ang init nitong mga nakaraang linggo, pinag-iingat ng mga health expert ang publiko sa posibleng pagtaas ng bilang ng mga nafu-food poison. Mabilis kasing masira o mapanis ang pagkain kapag mainit ang panahon. Kaya sa Philippine Digestive Health Week sa East Avenue Medical Center, may paalala si Doc. Be aware, no, especially the high heat index. Sometimes kasi magsuspoil yung mga kinakain natin. So we see an increasing rates of acute gastroenteritis at this time. Hindi rin daw sapat kung irihit o initin ang pagkain. Madalas daw kasi na ito pa ang sanhi ng food poisoning. Tiyakin ding malinis ang mga kamay tuwing nagluluto, lalo na bago at pagkatapos kumain. Madalas daw kasing pagmulan ng foodborne diseases ang maruming kamay. Dahil mainit, hit na hit din na pampapresko ang mga sa malamig at iba pang paninda sa kalye. Pero payo ni Doc, hinay-hinay lang daw. Yung street vendors na nagbebenta ng scramble, halo-halo, ice candy, no, na they should maintain, no, yung proper food handling and yung hygiene, no, sa pagkain. Pero ano nga ba ang senyales na dapat bantayan laban sa food poisoning? Ayon kay Doc, unang senyales ay ang mataas na lagnat. Pangalawa, tuloy-tuloy na pagsusuka na ikinahihina na ng pasyente. At pangatlo, may dugo na ang dumi. Kung makaranas ng mga nasabing sintomas, agad daw kumonsulta sa doktor at iwasan mag-self-medication. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.